Isang babae na tumungo sa malayong lugar upang magkaroon ng kapayapaan ang nasadlak sa karanasang hindi niya makakalimutan. Dahil sa pait na naidulot sa kanya ng mga lalaking ito ay magagawa niya ang mga bagay na hindi niya akalain. Tunghayan natin ang paglalakbay at paghihirap ng babaeng ito upang makuha ang hustisyang ipinagkait sa kanya sa movie na pinamagatang I Spit on Your Grave. Sa umpisa ng movie ay makikita ang magandang dalagang si Jennifer Hills na isang novelist. Upang makapagsulat ng maayos ay nagpasya si Jennifer na tumungo muna sa malayong lugar na malayo sa maingay na buhay sa New York. Tumungo siya ng Louisiana kung saan siya nagrenta ng isang bahay sa isang matandang si Earl. Sadyang malayo sa bayan ang bahay na yon, kaya't gumawa ng mapa si Earl upang hindi maligaw si Jennifer. Nang magkasundo sa bayarin ang dalawa, ay naglakbay na si Jennifer patungo sa bahay na yon. Dumaan si Jennifer sa isang gas station upang magtanong kung tama ang kanyang nilalakbay. Nagpakilala ang empleyadong si Johnny Miller na nagpapakita ng motibo kay Jennifer dahil nagagandahan ito sa babae. Natawa na lamang ang dalawang kaibigan ni Johnny na si Andy at Stanley dahil halata nilang nagpapapansin si Johnny kay Jennifer. Ngunit hindi nasiyahan si Jennifer sa ginagawa ni Johnny kaya't nagmadali itong umalis ng gas station. Lalo lamang natawa si Andy at Stanley dahil hindi pinansin ni Jennifer si Johnny. Nagalit si Johnny sa tila pamamahiya sa kanya ni Jennifer, kaya't nais niyang turuan ng leksyon ang babae. Hindi nagtagal ay nakarating si Jennifer sa bahay na malapit sa ilog at kagubatan. Nakaramdam ng payapang isipan si Jennifer dahil dito ay magagawa niyang makapagsulat at makapag-isip ng maayos para sa kanyang nobela. Matapos maihanda ang mga gamit ay sinimulan ni Jennifer ang pagsulat habang umiinom sa tabing ilog. Kinagabihan ay tumawag ang kaibigan ni Jennifer nang makarinig siya ng kakaibang tunog na nagmumula sa likod ng bahay. Hindi natakot si Jennifer at tinungo niya ang pinagmumulan ng tunog. Napansin niya roon ang mga kagamitan ng karpentero, ngunit hindi niya pinansin dahil maaaring kay Earl ang mga ito. Umalis na lamang si Jennifer dahil inakala niyang mga daga lamang ang sanhi ng ingay. Nilabhan na lamang niya ang kanyang damit ngunit hindi lingid sa kanyang kaalaman na may kumukuha ng video sa kanya sa labas ng bintana. Kinaumagahan ay nagpapawi si Jennifer nang mapansin niya ang isang abandonadong bahay sa gubat. Tiningnan niya ang loob ng bahay at di siya makapaniwalang makikita roon ang mga gamit na nakita niya sa likod ng bahay. Hindi na rin ito pinansin ni Jennifer at umuwi na lamang upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Maghihilamos sana siya, ngunit maduming tubig ang lumabas sa gripo at barado na rin ang CR. Agad niyang tinawagan si Earl upang sabihin ang mga dapat ayusin sa bahay nito. Lalo pang lumala ang kanyang problema dahil nahulog sa tubig ang kanyang cellphone. Inutusan ni Earl ang tuberong si Matthew Duncan upang ayusin ang mga itinawag ni Jennifer. Nang maayos na ni Matthew ang mga ito ay nagpaalam na ito sa babae. Samantala makikita si Johnny kasama ang dalawa niyang kaibigan na nasa tabing ilog malapit sa bahay na inupahan ni Jennifer. Tumungo si Matthew sa tatlo at nagsinungaling itong hinalikan siya ni Jennifer habang nag-aayos sa bahay. Pinakita naman ni Stanley ang kanyang video na kinuha noong naglalaba si Jennifer. Dahil sa mga ito ay nagalit si Johnny na hindi pa nakakalimutan ang ginawa sa kanya ni Jennifer at niyaya ang tatlo na paluhurin ang babae sa kanyang harapan. Kinagabihan ay gumamit ng pinagbabawal na gamot si Jennifer hanggang sa mawalan siya ng malay. Hindi nagtagal ay nagising siya sa ingay mula sa labas kaya tiningnan niya kung saan ito galing. Dahil wala siyang nakita ay babalik na lamang siya sa loob ng bahay, ngunit nagulat siya nang makita ang patay na ibon sa may pintuan. Inakala niyang dito nanggaling ang ingay kaya tinanggal niya ito at pumasok na sa bahay. Dito ay nakita niya ang wallpaper sa kanyang laptop na pinalitan ng larawan ng magkakaibigan. Sa oras na iyon ay nagpakita na sina Johnny kaya't sinubukang palabasin ng bahay ni Jennifer ang mga ito. Nais siyang paglaruan ng mga ito at i-record ang kanilang ginawa. Ngunit bago pa magtagumpay ang mga ito ay nagawang makawala ni Jennifer at tumakbo siya patungo sa kagubatan. Buti na lamang at nakita ni Jennifer si Earl kasama ang kaibigan nito habang nagha-hunting. Ang kaibigan ni Earl na si Storch ay isang pulis kaya't isinumbong ni Jennifer ang ginawa sa kanya. Inutusan ni Storch si Earl na mauna nang umuwi dahil sasamahan nito si Jennifer upang tingnan ang bahay. Dala ang kanyang baril ay pinasok ni Storch ang bahay at inutusan sina Johnny na sumuko na lamang. Ngunit wala na silang naabutan dahil maaaring nakaalis na ang mga ito. Inikot ni Storch ang bahay at nakita nito ang alak at droga na ginamit ni Jennifer noong nakaraang gabi. Dahil dito ay nagduda si Storch sa isinumbong ni Jennifer dahil maaaring epekto lamang ng droga ang kanyang sinabi.
Nagpapaliwanag si Jennifer nang biglang pumasok ng bahay, sina Johnny, ngunit ikinagulat niyang wala palang balak si Storch na tulungan siya. Ito ay dahil nagpaalam pala sina Johnny kay Storch na tuturuan nila ng leksyon si Jennifer. Dito ay wala nang nagawa si Jennifer at sa pilitang pinagahasa ni Johnny ang babae kay Matthew. Matapos ito ay hinayaan ng grupo na tumakas si Jennifer patungo sa kagubatan kung saan ay paulit-ulit siyang ginahasa ng mga kalalakihan. Nirecord pa ni Stanley ang mga ito na tila nasisiyahan pa sa kanilang ginagawa. Muli ay sinubukang tumakas ni Jennifer at hubot-hubad na siyang naglalakad. Nang makarating sa isang tulay ay nais na siyang barilin ni Storch, ngunit nagpahulog na lamang sa ilog si Jennifer. Inutusan ni Storch sina Johnny na hanapin si Jennifer upang masiguro nilang patay na ang babae at hindi mabunyag ang kanilang ginawa. Pinatanggal rin ni Storch kay Stanley ang mga video at pinapasunog ang mga gamit ni Jennifer upang mawala ang anumang ebidensya. Makaraan ng ilang araw ay patuloy pa ring hinahanap ni Matthew ang bangkay ni Jennifer at pinagsisisihan nito ang kanyang nagawa. Ang videong ito ay sponsored ng 1xBet, ang #1 trusted betting sites na pwede kang kumita sa paglalaro ng mga paborito mong online sports betting games. Kung gusto nyong mag-register ay i-click lamang ang link sa ating pinned comment sa baba at i-type ang promo code na 1xKRecaps upang makakuha ng up to 12,000 pesos na bonus sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa paborito mong sporting events kagaya ng NBA, UFC, Olympic Games at marami pang iba. Siguraduhin lamang na maging responsable sa inyong pag-bet. Isang buwan na ang nakakaraan ay hindi pa rin mahanap si Jennifer ng kanyang pamilya, kaya't tinawagan ng mga ito si Earl. Dahil hindi rin alam ni Earl ang nangyari, ay tinawagan nito si Storch na nag-report sa pulisya ang pamilya ni Jennifer tungkol sa pagkawala nito. Samantala makikitang hindi mapakali si Stanley dahil ang video cassette na kanyang pinang-record ay bigla na lamang nawala. Itinago pala ni Stanley ang video cassette noong pinapasira ito ni Storch dahilan upang magalit si Johnny. Inawat ni Andy ang dalawa at sinabing magtulungan na lamang sila upang maayos ang gulo. Nang gabing iyon ay natakot si Johnny nang makita ang patay na ibon sa harapan ng kanyang pintuan dahil ito ang ginawa niya noon kay Jennifer. Nakarinig ng ingay si Johnny mula sa damuhan, kaya't agad itong lumapit, ngunit mga rubber bands lamang ang kanyang nakita na pagmamay-ari ni Matthew. Samantala si Storch naman ay nagulat nang makita ang video cassette na mula pala kay Jennifer. Inakala niyang nalaman na ng kanyang asawa ang kanilang ginawa, buti na lamang at hindi ito napansin ng babae. Agad pinuntahan ni Storch sina Johnny upang turuan ng leksyon si Stanley dahil sa hindi pagsunod sa kanyang utos na magiging dahilan upang malaman ang kanilang ginawa kay Jennifer. Pinag-usapan nila ang mga nangyari sa nakaraang araw at nagdesisyong hanapin si Matthew dahil maaaring ito ang may kagagawan ng lahat. Inimbitahan ni Storch si Earl na maghunting kagaya ng kanilang nakasanayan. Ngunit doon ay pinatay ni Storch si Earl dahil maaari itong maging testigo sa pagkawala ni Jennifer, lalo pat alam nitong sinamahan ni Johnny ang babae pabalik sa kanyang bahay. Tumungo naman si Matthew sa bahay ni Earl kung saan ay tila narinig niya ang boses ni Jennifer dahilan upang mahulog ito sa hagdan at mawalan ng malay. Nang magkaroon ng malay ay hindi makapaniwala si Matthew na buhay pa nga si Jennifer at ngayon ay sisingilin niya ang mga umabuso sa kanya. Alam ni Jennifer na napilitan lamang noon si Matthew dahil sa takot kay Johnny, ngunit hindi pa rin niya ito mapatawad at pinahirapan ito. Si Stanley at Andy naman ay makikitang nasa kagubatan habang hinahanap si Matthew. Nang makarating sa dulo ng ilog ay tila nakita ni Andy si Matthew kaya't agad niya itong sinundan. Biglang lumabas si Stanley na nais lamang palang gulatin ang kanyang kaibigan. Sa oras na iyon ay narinig ng dalawa ang boses ni Matthew na nagmumula sa isang abandonadong bahay sa gitna ng kagubatan. Agad tumungo ang dalawa sa bahay, subalit nahuli ang paa ni Stanley sa patibong na ginawa ni Jennifer. Nasa loob na ng bahay noon si Andy nang marinig ang sigaw ni Stanley, kaya't nagmadali itong tulungan ang kanyang kaibigan. Hindi napansin ni Andy na nasa likod na niya si Jennifer, at nang magkaroon ng malay ay natagpuan niya ang sarili na nakatali sa may bathtub. Samantala binivideo naman ni Jennifer ang noon, ay wala ng lakas pang si Stanley dahil sa nabaling paa. Nais ring makita ni Jennifer na nahihirapan si Stanley habang kanya itong nire-record kagaya ng ginawa sa kanya. Itinali niya si Stanley sa isang kahoy at nilagyan ng binwit ang mga mata nito bago tuluyang iniwan. Tumungo naman si Jennifer kay Andy at inilublob ang mukha nito sa tubig.
Hindi pa nakontento si Jennifer at nilagyan ng kemikal ang tubig na nagpamaga sa mukha ni Andy dahilan upang malagutan ito ng hininga. Sa mga oras na iyon ang dugo ang katawan ni Stanley ay naging pagkain na lamang sa mga uwak na dahan-dahang pumatay sa kanya. Walang kamalay-malay naman si Johnny sa mga nangyari sa kanyang kaibigan at ikinagulat nang makita si Jennifer na mabilis na nagpatulog sa kanya. Nagkaroon ng malay si Johnny na nasa isang kwarto at ito ay tinalian ni Jennifer upang hindi makatakas. Dito na sinimula ni Jennifer ang pagpapahirap kay Johnny sa pamamagitan ng isa-isang pagbunot sa kanyang mga ngipin. Hindi pumayag si Jennifer na hayaan pang mabuhay ang lalaking nagpahirap sa kanya. Ilang oras ang dumaan at si Storch ay nagpapatrolya nang biglang tumawag sa kanya si Jennifer upang sabihin na kasama niya ang anak nitong si Chastity. Dahil dito ay natakot si Storch sa kalagayan ng kanyang pamilya at nagmadali itong umuwi ng bahay. Pag-uwi ay sinabi ng kanyang asawa na magkasama nga si Jennifer at Chastity sa parke. Nagmadaling umalis si Storch upang hanapin sa parke ang kanyang anak. Hindi mahanap ni Storch ang dalawa at pagbalik niya ng sasakyan ay hindi niya napansing nasa likod ng sasakyan si Jennifer na agad nagpatulog sa kanya. Nang magkaroon ng malay ay natagpuan ni Storch ang sarili sa abandonadong bahay sa gitna ng kagubatan. Nakagapos ito at may baril na nakatutok sa kanyang katawan. Nagmakaawa si Storch kay Jennifer at sinabing pinagsisihan na niya ang lahat niyang ginawa. Walang planong makinig si Jennifer kay Storch at sinimulan niya ang pagpapahirap sa pulis na dapat ay tumulong sa kanya, subalit nagpahamak pa sa kanya. Nang mapagod na si Jennifer ay itinali niya ang trigger ng baril sa kamay ni Matthew na noon ay buhay pa rin ngunit walang malay. Nang magising si Matthew ay nagulat siya nang makitang duguan si Storch sa kanyang harapan. Inutusan ni Storch si Matthew na huwag gagalaw, ngunit hindi alam ni Matthew na konektado sa trigger ng baril ang kanyang kamay. Gumalaw si Matthew na naging dahilan upang pumutok ang baril na tumapos sa buhay ng dalawa. Sa pagtatapos ng movie ay makikita si Jennifer sa labas ng abandonadong bahay at napangiti na lamang nang marinig ang putok ng baril na alam niyang pumatay sa dalawa.